nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay niya. Kasi kahit na ano lang, kumbaga, asawa ko ni Ken, pero tinuring niya talaga ako. Ang tunay na anak talaga kasi mas kinakapyan niya pa ako kaysa kay Ken. Pag nagsusumbong ako talagang pumupunta siya agad. Napagalitan niya yan. Huwag mo awayin si Dave. Lagi akong may regalo pag birthday ko. Tsaka, isa sa love language kasi ni Tatay Fred yung loto eh. Pagka tinayaan niya na yung birthday mo, sabihin niya sa'yo, birthday mo, tinayaan ko. Pero bukod doon, pinagpapasalamat ko sa iyo, Tatay, na binigay mo kay Ken yung example na pagiging mabuting ama. Yung tatay na maalaga. Umaga pa lang, namimili na yan ng almusal. Pag-isip mo, handa na. Kasi ganun si Papa. Kapag nandun kami sa kanila, ay hindi, kain na kayo. Ano gusto mong merienda? Ganun siyang klaseng tatay. Pati sa mga apo, sobrang bait. Tsaka, nagpapasalamat ako kasi sobrang yun nga, selfless kasi dahil alam niya na may asawa na si Ken. As much as possible, ayaw niya talagang maabala. Lagi kahit kailangan na niya si Ken sa ospital, sabihin niya yung mga bata, hindi, uwi ka na. Okay lang kami ni mama mo, kaya namin to. Ganun siya. Pag tinanong mo, okay ka lang pa, laging okay. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kasi binigay siya ng Panginoon bilang father figure din sa akin. Saka siya yung naging tatay ni Ken. Kasi hindi magiging ganyan na tatay si Ken kung hindi na siya. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko po sa buhay ni tatay. Bilang kita. Sa totoo lang, wala akong masabi dito. Super bait. Kaya parang hindi ko talaga natanggap na mawala sa amin. Pinaglaban ko talaga siya. Pinaglaban ko sa 6 months na yan. Sabi ko may pag-asa. Kala ko may pag-asa. Gumaling. Wala talaga. Sabi ko sa kanya, lumaban ka. Sabi niya lang lagi sa akin, naawa na ako sa'yo. Huwag kang maawa sa akin kasi hanggat kaya ko. Paglaban kita para gumaling ka na. Sabi ko gano'n, pag bumagsak ang dugo niya, wala akong masabi na inilabas mo ang sasakyan mo, dali namin yan, wala. Tapos sabi ko sa sarili lang, akala ko unang salin. Okay na, yun pala. Hindi pala. Pag tinatanong ko yung mga doktor, sabi ko, ano ba talaga? Bakit gano'n? Bakit buwan kami nagsasali ng dugo, hindi masabi talaga ng doktor sa aking dugo. Basta sabi niya lang, anemia, kung ano ba, may pag-asa pag magamot yan. Sabi, wala nilang maisagot sa akin. Basta ang sagot lang nila, ganun. Sabi ko, parang hindi ko talaga malubos maisip na ganun nila ang sagot nila. Sabi ko pala, kinawasap na yung mga anak ko. Sabi ko noon yan, doon ko nalaman na wala na pag-asang gumaling. Sabi ko na lumaban ka, hinila ko yung pana, daya ko, pinaglaban kita. Akala ko may pag-asa pa yung pana. Akala ko pala yung sakit niya. Sabi ko, dapat sinabi nila agad. Nagawa ko ng paraan, kung kailangan ipakimo
ako'y pakimo ko siya eh. Sabi ko kaya lang, sabi niya sa mga anak ko, wala niya. Wala. Sabi ko gano'n, sabi ko. Ang kaya talaga. Sabi ko, iwanan ko kami. Sabi ko, parang hindi ko talaga matanggap na iwanan mo lang kami ng basta-basta. Kasi super bait siya eh. Super bait siya talaga. Wala akong masabi. Kahit sa mga apo niya, sa akin, tawagan mo si Kenneth, may bibili ng gusto niya. Sabi ko, bakit ano ba naramdaman mo? Sabi niya, tinawagan ko si Kenneth, sabi ko, muntay, hinigpitan niya ang kamay niya kay Kenneth, bimulong na lang na. Si mama mo, si Inday, si Paolo ako kabayaan. Parang saglit lang talaga, saglit lang. Nag-collapse siya, nag-collapse. Nag-collapse siya, Diyos ko, sabi ko, tinapos ko mga emergency, sabi ko, parang pumikit na lang talaga ang mata niya. Sabi ko, ano ba naman ko? Pag kinausap namin, nag-reply pa sa, nag-respond pa sa nagtataas ng kamay, kaya lang wala talaga. Ano na lang ako ba? Hindi ko alam. Paano na ako kayo? Gusto ko na si Pray. Kahit ano, nakikita ko siya. Sabi ko sa asawa ko, ayos ko ba ako? Sabi niya sa akin, pabayaan mga bata. Sabi ko lang sa kanya na wala ako. Kung ano ako sa mga anak ko sa asawa ko dahil nakita ko yung parang siya. Napakasimpleng tao. Napakakalmado. Siguro yung pagiging kalmado yun ang hindi ko nakuha. Pero ilang ko. Pangit lang kay Papa kasi kahit masama na yung lagay niya, dami niya lang sasabihin na okay lang ako. Okay lang ako. Umuwi ka na, kailangan ka ng mga bata, kailangan ka ni Beng. Okay lang kami ni Mama, puro okay. Sabi niya, sabi bago sa muna, buhay niya raw. Nasasaktan siya. Hanggang ngayon, nasasaktan. Pero ngayon, hindi na siya nasasaktan. So yung pumutol ng cycle ng ako ng batang nagtatrabaho, pinaranas niya sa amin paglaro. Hindi daw sila nakakasaba. Hindi daw sila nakakaranas. Naglaro ako. Pero bakit pinatalas niya? Pangarap nilang magtapos. Hindi niya nagawa yung pero sa walang gano'n. Hindi man kami blessed sa material na bagay, pero blessed kami sa magulang sa pagmamahal. Nakita niya yung sacrifice niya. Kahit nga yung mga bago niyang gamit, ibibigay pa siya sa amin. Pagpapalit kami dahil palit kami sa kanya yung lupa. Minsan nga, bibili siya sa palengke. Magugulat na lang ako, ang daming sili sa bahay. Sasabihin ko, aling ko yung sili, kurang sili.
Dadala niya ako. Minsan, may ayuda na tatanggap dito. Hahatiin niya pa yan, dadali niya pa yan sa amin. Dali natin kay Kema. Minsan, may bigas siyang natatanggap dito sa barangay. Hahatiin niya pa yun, dadali niya pa yun sa akin. Sabi ko na. Sabi siya. Sabi ko lang, bless talaga. May magulang na na hanggang ngayon na-experience ang mama niya ng mga tao. Siguro nawala man siya. Pero yung legacy niya yung nag-iwan sa amin. Ay, pinakipulak natin mo sa Pag tinitingnan namin yung mga picture niya, hindi kasi siya palang ngiti eh. Yung ngiti niya ganyan lang. Pero pagka kasama yung apo, yung ngiti niya, kita yung kita yung na sabi nito kagabi, ano, Mami, pwede na ba ako pumunta sa heaven? Gusto ko kasing makita si tatay. Sabi ko na kasi baka hindi. Sabi niya, alam niya yung story na nagbubuhay si Jesus eh. Sabi niya, ano, mag-pray kaya tayo. Sabi ko, baka hindi. Baka, pwede naman ipag-pray. Sabi ko, pero baka hindi na. Sabi niya, pilitin natin si Lord kasi marunong tayo kung wala si tatay para sumaya ulit tayo. Ano bang mamimiss mo kay tatay? Sabi niya sa akin, si tatay, hindi nagagalit ito, nagagalit palagi. Sabi niya sa akin. Tinanong mo kung sino yung mas mabait si tatay. Hindi ko pa matanong.